and nakikita natin yung mga toxicity sa relationship nyo, and maaaring ito yung nagiging cause kung bakit gustong lumayo ng person mo. I think hindi lang siya yung gustong lumayo, parang gusto nyo rin, but at the same time parang nasa in denial stage din kayo, or parang you're still trying to do your best para ma-save yung relationship. Kung may i-save pa, why not, 'di ba? Pero nakikita natin na dito marami kayong pag-aaway, pagtatalo. For some of you guys, may nakikialam sa relationship nyo, lalo na kung ibang lahi yung person nyo. Baka nakikialam yung parents nila, especially nanay, ganyan. Hello guys, hello Sagittarius, welcome back to Pinoy Pixie Tarot. Ang pamagat ng ating episode for tonight is Silip sa Kapalaran, Silip sa Pag-ibig Kapalaran. Ito yung ating monthly love scope para sa Sagittarius ngayong November. Sun, Moon, Rising, Sign, and Venus. General reading lang guys, pwede mag-resonate, pwede hindi. Combination ng positive and negative energy. Pwede ma-pick up yung energy nyo, pwede ma-pick up yung energy ng person nyo. Roles can be reversed guys. If in case hindi kayo nakaresonate dito, try nyong panoorin yung video para sa zodiac sign ng person nyo. Baka nandun yung energy nyo mga kapiksi. So, ito yung energy surrounding your situation mga kapiksi. For some of you guys, no, parang for some of you guys, I'm sensing na meron kayong time apart nitong person mo. You feel like this person is your soulmate mga kapiksi, pero hindi naman lahat ng soulmates guys is nagkakatuluyan. Hindi lahat ng soulmates is nagiging kumbaga forever. There's a lot of compatibility, there's a lot of connection, pero sometimes hindi sila nagkakatuluyan as partners or lovers. And in your case mga kapiksi, nararamdaman natin dito na parang nagkakaroon kayo ng separation, emotional separation, parang emotional gap yun. Parang nagkakaroon kayo ng emotional gap nitong person mo, and there's one person na parang nagkakaroon ng problema sa sarili niya, or pwede may problema sa relasyon. Parang this person wants a time out, no? Gusto ng person na to na time out muna. Gusto kong magpahinga, gusto kong mag-focus sa sarili ko, gusto kong alamin ko ano yung gusto kong gawin, or gusto kong achieve ko ano man yung personal goal ko, or whatever reasons they may have. Pero parang lumalayo itong loob ng person na to, and the other one is chasing because the other one has a fear of abandonment, no? So it's either ikaw yung naghahabol or ikaw yung hinahabol. Most of the time, at least sa mga nababasa ko sa comments, no, yung mga nanonood, sila yung naghahabol dun sa person nila, chasing the other person because gusto nilang i-save yung relationship. And parang kayo yung naghahabol dun sa person nyo, while your SP parang gusto nila ng some time alone. Or pwede rin magka-reverse guys. Sabi ko nga, roles can be reversed. So, take it how it resonates mga kapiksi, okay? Pero may isa sa inyo na habol ng habol, may isa naman sa inyo na gusto ng time out mga kapiksi. Either way, pwedeng magka-reverse yung roles guys. Alright? So, tingnan natin. Comment down below mga kapiksi if naka-resonate kayo dito sa mga energy surrounding your situation guys. Tingnan natin yung ganap sa relasyon nyo ngayong November. Shuffle ko to, hanapin ko yung energy ng love and yung energy ng Sagittarius. Habang sinashuffle ko to guys, panoorin nyo muna tong video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt magnegosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixietarot@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon.
Alright, so gusto mo bang yumaman? Kapiksi, kung gusto mong yumaman, umunlad at umasenso ng bonggang-bongga, mag-avail na kayo ng course guys kasi sobrang ganda talaga niyan. And meron tayong ongoing sale guys, good news no, until October 31. Magbibigay ako ng 10% discount sa lahat na mag-avail ng course. So mag-avail na kayo mga kapiksi. Meron din tayong email coaching guys, manifest your desires using the law of attraction. If meron kayong mga specific na gusto nyong i-manifest, pwedeng love and relationship, pwedeng money or career mga kapiksi, pwede kayong magpabook ng email coaching session with me. Mag-send lang kayo ng email sa pinoypixietarot@gmail.com. So, Sagittarius guys, kayo ay represent ng King of Wands sa ating spread. Ito yung love energy natin mga kapiksi. Meron tayong presence ng Earth sign, Aquarius, Gemini, Libra. For some of you, maaring Earth sign yung person mo or maaring may air element sila sa kanilang natal chart mga kapiksi. For some of you guys, pwedeng LDR kayo ng person mo. For some of you, pwedeng magkaibang lahi din kayo ng person mo mga kapiksi. And nakikita natin yung mga toxicity sa relationship nyo and maaring ito yung nagiging cause kung bakit gustong lumayo ng person mo. I think hindi lang siya yung gustong lumayo, parang gusto nyo rin, but at the same time parang nasa in denial stage din kayo, or parang you're still trying to do your best para ma-save yung relationship. Kung may i-save pa, why not, diba? Pero nakikita natin na dito marami kayong pag-aaway, pagtatalo. For some of you guys, may nakikialam sa relationship nyo, lalo na kung ibang lahi yung person nyo. Baka nakikialam yung parents nila, especially nanay, ganyan. Para nag-o-oppose dun sa inyong relationship mga kapisi. Parang hindi kayo matanggap yung sa iba, no? Parang hindi kayo matanggap ng parents nung person mo, kaya parang sinasabi ng, although sa person mo parang wala namang problema sa kanya kung magkaibang lahi kayo, pero parang nai-impluwensyahan din siya ng kanyang mga magulang. That's why parang gusto mo na mag-isip-isip ng person mo, kaya siya lumalayo din sa'yo mga kapiksi. Alright, so medyo nagkakaroon ng impluwensya dun sa person mo. Another factor mga kapiksi is yung trabaho. So itong person mo, marami talaga siyang personal goals sa buhay niya, financial goals, personal goals na gusto niya ma-achieve in terms of career or financial wealth niya mga kapiksi, na nasasakripisyo yung oras niya para sa'yo. So marami pa siyang gustong ma-achieve sa buhay. Medyo may hindi naman sa ambisyoso, pero normal lang naman kasi guys, no, na mag-aim tayo na umunlad at umasenso, pero parang yun, sa kanya, para sa kanya yun yung priority niya, hindi yung love life mga kapiksi. And kung nararamdaman niya na nagsasuffer ka dun sa relationship kasi hindi kanya mabigyan ng time, kaya parang sinasabi niya na hindi mo siya deserve. Kumbaga parang kung gusto mo ng love, hanapin mo sa iba kasi parang hindi ko kayang ibigay sa'yo yung hinihingi mo sa akin. Parang ganon. Kasi ang focus niya is yung tawag dito, kabuhayan niya mga kapiksi. And for some of you, ayan, no, parang yung sinasabi natin na healing, no, parang gusto niya mag-heal din for some reason. Maaring may mga trauma din ito, past trauma. Ayan, no, maaring may traumatic past itong person mo na hindi pa siya completely nakaka-move on mga kapiksi, kaya parang nagiging aloof din siya sa'yo kasi parang feeling ko itong person mo nai-inlove ito sa'yo, pero parang takot siyang mahulog ng bonggam-bongga. So siya na yung lumalayo kasi meron siyang traumatic past mga kapiksi. Okay, and like I said, no, sabi ko nga sa inyo na ang number one priority talaga nitong person is yung career goals niya or yung financial wellness niya, guys. So malaking factor yun na nakaka-apekto dun sa inyong relationship. So nararamdaman ko rin dito na parang sinusubukang i-balance ng person mo yung kanyang oras at panahon, pero hindi niya talaga magawa. Mas matimbang talaga para sa kanya yung trabaho niya or yung kaperahan niya kaysa dun sa relationship. Kaya this person is trying to break up with you in a good way or in a bad way. Hindi ko alam kung na-explain niya sa'yo, pero yung iba sa inyo parang in denial kayo kasi parang feeling ko yung iba sa inyo parang tinetest nyo sila, sinasabi nyo na okay lang sa inyo kahit hindi siya masyadong nagte-text or nagre-reply, pero pagka ini-ignore na nila kayo, parang nagpapa-miss kayo, nagpapa-baby kayo sa kanila.
Pero hindi nila ginagawa. So, nagkakos lang siya ng more triggers para sa inyong mga kapiksi, and the more na you feel ignored and abandoned by your specific person. Okay? So, if in case naka-resonate kayo guys and gusto nyo talagang ma-fix yung relationship nyo, pwede naman kayo makinig ng mga relationship subliminals natin, pampabalisa, pampamiss, pampakontak yan. Maganda yan, lalo na kung LDR. Para kahit na hindi kayo nagkikita, hindi kayo nag-uusap, palagi kayo nasa isip nyan guys, na hanap-hanapin talaga kayo. And kapag ka hindi na siya nakontento, na naisip ka lang, gagawa talaga siya ng paraan para makausap ka. So yung pinaka the best combo guys, pampabalisa, pampamiss, at saka pampakontak, kung gusto nyo talagang magkausap kayo palagi ng iyong person. Alright? So, tingnan natin kung ano yung love message or love advice para sa inyo ngayong November, Sagittarius. Very soon, okay? So, clearly decide what you want so that it comes to you now. Dapat alam mo kung ano yung gusto mo sa relationship. Di ba palagi ko sinasabi sa inyo na yung relationship, pinagdadasal yan talaga, and yung specific person. So, kung ano yung gusto mo, hilingin mo na ng complete package, mga ka-Vixie, di ba? Para yun talaga yung i-deliver sa inyo ni universe, guys, no? And you have to affirm, once you pray, you have to affirm and tell it to yourself over and over again kung ano yung eksaktong gusto mo na maging version ng specific person mo, para yun talaga yung ipagkaloob sa'yo guys. So if you want your person to be loving, to prioritize you, na maging loyal and faithful sa'yo, na ikaw at ikaw lang mamahalin, you have to tell that to yourself over and over again hanggang sa mag-show up sila as ganong version ng gusto mo. Okay? Sometimes kasi nakafocus tayo dun sa mga ayaw natin sa person natin, no? Hindi ako importante sa kanya, hindi ako mahalaga, palagi niya akong dinidedma, hindi siya nagre-reply. Palagi na siya walang time sa akin, di ba? Puro ganun yung mga hanash natin sa mga person natin. And the more na ginagawa niyo yun, the more na nag-show up yung person nyo as ganong version. Okay? So, you have to change your perception of your person para magbago din yung circumstance nyo. So, tell yourself na loyal person nyo, mahal na mahal kayo, miss na miss kayo, priority nila kayo, importante kayo sa kanila, kayo yung Miss Universe or Mr. Universe ng buhay nila, hindi sila mabubuhay nang wala kayo, mga ganun. Even if it's not true, it doesn't matter, you just have to say it over and over again. When it comes to a belief, kapag naging belief siya, and your subconscious mind absorbs it, it will be pushed out in your reality. Okay? So, yeah, wag kayong mag-settle for anything less, guys. Kayo yung magbibigay ng best version ng specific person na gusto nyo sa buhay. So, don't settle for anything less, no? Nagets nyo ba? Sana naiintindihan nyo. Comment down below. Pero kung hindi kayo marunong mag-affirm, guys, it doesn't matter. Pwede kayong makinig ng ating mga relationship subliminals kasi lahat yon sandamakmak na affirmations yung ginawa ko para sa inyo mga kapiksi. Pakinggan nyo lang ng paulit-ulit, tiyagain nyo, and wag kayong mag-iisip ng nega, kasi pag nag-isip kayo ng kabaligtaran, kina-cancel out nyo lang yung mga affirmations ng subliminals, kaya wala kayong nakikitang resulta. Hindi pwedeng nakikinig kayo ng subliminal tapos nagnenega kayo, no? Hindi talaga yung gagana, kasi kina-cancel out niya yung mga affirmations ng subliminal. Okay? So, tiwala lang, dasal, makinig ng subliminals hanggang sa maging okay yung relationship nyo. Alright? So, comment down below guys if naka-resonate kayo. Ito yung ating 2024 kapalaran. Kung hindi nyo pa napapanood, panoorin nyo na guys. Super nice, super ganda. And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Thank you for liking, sharing, and subscribing mga kapiksi, and see you again next time. I love you all guys. Have a nice day. Bye-bye.